So, welcome back mga katropa. Yung video natin ngayon mga katropa, itutuloy natin yung ating engine overhaul ng HSH engine. So, yung i-install natin ay yung SLA, rocker arm, camshaft, tapos timing chain, tapos valve cover assembly, plus yung oil pan assembly, tsaka yung timing chain cover. Yan yung install natin ngayon mga katropa. So yun na nga, nakaka-ready na nga yung ating mga parts. So yan yung parts ng timing chain guide, tensioner. Yan, ito na yung nakabit natin nung sa isang video. Yan, kompleto na. So ikakabit ko lang naman yan, bubuhin ko lang naman yung up to down. Tapos waiting parts pala tayo mga katropa, yung oil seal. Yung oil seal pala, wala pa pala mga katropa. Hindi ko naman pwedeng ibalik yung lumang oil seal. Matigas na mga katropa yung pinakalabi ng oil seal. Baka mag-leaking lang tayo. Doble trabaho. Kaya mas maganda pang hintayin na lang mga katropa. Pero ngayon, yun nga, naka-ready na yung ating mga parts. Yan, SLA. So kung mapapansin nyo si rocker arm, may 4 na kakaiba. So sa ano yan, sa exhaust side. Tapos meron tayong para-parehas dito. Tapos kung mapapansin nyo yung ating SLA, tignan nyo yung kulay. Kulay medyo, anong kulay yan? Medyo brown. Tapos yun dito sa kabila ay green. So magkaibang ano yan, magkaibang pwesto mga katropa. Pero madali lang naman i-identify kung saan nakapwesto yan. Siyempre, ibabalik natin kung saan natin siya tinanggal para wala tayong maging problema mga katropa. Lalo na kayo kung nagtatanggal kayo, tinatandaan nyo, kung hindi kayo magpapalit, so kailangan tinatandaan nyo kung saan nakalagay para wala maging problema. Baka pag nagkabaliktad magkaroon ng issue, hindi natin alam. So yun, so ito na nga, nakaready na rin yung camshaft, mga camshaft natin. So nakaready na silang lahat. Yan. So ngayon, install na natin. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar, manapat The manood Mechanic ka. TV. So yung green, may marking na green sa exhaust side. Kasi tingnan nyo yung spring. Makikita nyo sa spring, yung pintura niya ay kulay green. So bibase lang ang natin doon. Dito naman sa kabila, yung pintura niya ay kulay brown. So itong kulay brown na HLA, ilalagay natin doon sa intake side. So yung putok na narinig nyo mga katropa, nag-open yung kabilang establishment. Kagaya rin ng ginawa namin, nag-open kami, nagkaroon kami ng fireworks. So next natin yung camshaft, exhaust, intake, then yung mga cap. So ipipit natin mga katropa. So napit na natin mga katropa. Torque na natin ng 11 Newton meter.
So na-set na natin mga katropa yung camshaft. So i-share ko sa inyo yung timing ng camshaft na sa intake at sa exhaust. So ayan yung ating timing mga katropa sa gear ng intake tsaka exhaust side. So lagyan na natin yung pag-lubricate ng ating camshaft. So after natin makakompleto sa taas, punta na tayo sa timing chain. So ngayon, ita-timing natin si oil pump mga katropa. Pag timing naman ng oil pump, kung mapapansin nyo naman yung kanyang sprocket, mayroong tatlong dot yan. Ayan, tatlong dot. Tapos dito sa timing chain, meron din siyang tatlong marking. Yan, kulay itim na yan mga katropa. O pasin nyo kulay itim yan. Yan. So pagdating naman dito, meron siyang dalawang dot sa ating camshaft. Mamaya papakita ko sa inyo mga katropa. Install natin. Sa pag-install naman, basic lang mga katropa. Yan. Dito pa lang sa baba, sineset up na natin yan. Yan. Papasok yung tatlong dot dun sa tatlong itim. Isang dot nandito sa itim, pangalawang dot sa itim, dot na hulihan dun. Yan. So pagdating naman dito, mayroong dalawang dot. May dalawang marking. So dito may dot dalawa. So itatapat mo lang din dun yung dot. So nakatapat na yung ating dot mga katropa. Mamaya papakita ko sa inyo. Nakatapat na rin dito. So ikakabit na natin yung ibang bracket. Ngayon, gawin natin yung bolt. So nakatap dead tayo mga katropa. Gawin natin yung bolt. Siyempre, si tensioner. Lagyan natin. Ayan. Wala na tayong gagamitin special tools sa timing kasi meron siyang mga marking. Hindi kagaya ng CX7, L5, L3 na walang gagamit tayo ng special tools. Dito wala mga katropa. Gawin natin yung sa pan-tensioner, sa dalawa yung tensioner niya mga katropa. So ipipit lang muna natin, mamaya natin ito to. Ayan, pit lang natin. Ayan. So after nyo ma-set up, double check nyo yung timing mga katropa. Timing, dalawang dot, timing. So yan, okay na yan. Mamaya nito yan mga katropa pag nakumpleto na natin yung timing. So ikabit natin yung main timing chain. So main timing chain naman, di rin tayo maliligaw kasi meron siyang marking dalawa, isa sa taas, isa sa crankshaft sprocket. Meron din siyang dot. Ayan o. Sa taas meron din siyang dot mga katropa. So titignan lang natin kung alin yung taas, alin yung baba. Malalaman natin yan kung saan yung sa taas saka sa baba. So tingnan muna natin dito. So tama yung ganyang posisyon.
kasi nandito si tension, nandito yung tension, dito guide lang mga tropa. So ngayon kabit natin. Ayan. Ayan, make sure natin na nakatapat yung guide dito sa taas. Ayan. So ayan, tingnan natin kung saan yung mga anong hatak. Ayan. Ayan, no? Kita nyo? So ayan, timing na tayo dito. So siyempre bago ko ikabit yan, ipakita ko sa inyo yung nang malapitan yung oil pump. So sa oil pump, ayan, nakita nyo yung timing mark na sinasabi ko. Yan, tatlong dot yan, nakatapat sa marking timing chain guide. Yan, yan yung guide ng timing chain. Dito naman sa crankshaft, so ayan yung dalawang timing mark magkatapat mga katropa. So install muna natin si timing chain main. Good. So naikabit na natin mga katropa. Ipo-focus ko sa inyo. Ayan. So yung unang timing, kagaya ni sinabi ko mga katropa, yung pinakita ko sa inyo kanina, yung nandoon sa loob, yan, yung dalawa na yan, yung dalawang dot at isang dot, magkaasawa yan mga katropa. Yan yung timing ng camshaft, exhaust tsaka intake. Ngayon ito yung timing ng ating camshaft sprocket. Yan. Kung papansin nyo to, naka-level sa ating top ng cylinder head. Ayan. So pagdating dito sa baba, ayan, yan yung timing ng ating sprocket. Naka-timing siya, nakatapat siya dun sa ano mga katropa. Yan. So nakapit pa yung ating mga bolt ng ating chain guide, tensioner. So pwede nating i-release yan mga katropa. So unahin natin itong i-release. Ayan. Yan. Tapos ito, main. Uy, sorry. Yan. Pa-release na. So yan yung timing yan. Stop natin lahat ng bolt. 15 Newton meter.
So double check lang natin mga katropa. So yun, kapag higpit naman ito, meron siyang special tools pero wala tayo, gagawa na lang natin ng paraan kung paano natin higpitan na hindi madadamage yung ibang parts mga katropa. So after natin mapahin ng lahat mga katropa, pwede nyo naman siyang ikutin mga katropa para malaman nyo yung rotation ng ginawa nyo. Pero dahan-dahan lang, clockwise mga katropa yung pag-iikot, yun lang oh. Yan, pag ganyan mga katropa yan. So siyempre make sure na naka-timing na kayo para hindi nyo pag-isipan kung wala pa sa timing yung ginawa nyo, bakit tayo mandar, may pag-isipan nyo kasi yung timing eh. Ito yung pagpabalik yung ikot natin, tignan nyo oh. Diba? Oh. May posibilidad na mawala sa timing or tumalon kapag piniwersan yung pabalik. Dapat pa counter para medyo nakalaban. So make sure muna natin yung timing natin kasi pag inikot natin mawawala na sa timing yan. Mawawala na yung, hindi naman mawawala sa timing, mawawala yung pagkaka-setting nyo ng guide sa timing. Mawawala yan mga tropa. So ikutin natin isang round. Medyo malambot pa siya kasi nga wala pa akong injector. Para lang makakalaman nyo yung dito sa taas kung nakapit ba lahat. Kung walang kumakalso mga katropa. Ayan. Ito nyo ng 360. Ngayon, kung isubot mo yung pagkakaupo ng mga rakakam. After yan, bumalik na tayo sa timing. Yan. Nakita nyo, naka-timing tayo sa baba. Naka-timing tayo dito sa taas. Yung position lang. Yung position, papakita ko sa inyo mga katropa. Naka-timing tayo sa taas. Yan, mapapansin nyo, naka-level pa rin sa top ng head. Tapos naka-timing tayo rito sa baba. Ayan, nandito yung position kanina. Tapos itong dowel natin nasa taas. Yan, yung key nasa taas. So nawala lang sa guide niya. Pero naka-timing tayo mga katropa. Yan. So yan yung position ng ating engine. So yun mga katropa, complete na natin yung valve cover, timing chain cover, saka yung oil pan. So now kakabit na natin yung timing chain cover mga katropa. Meron na rin gum. So ngayon kakabit natin yung valve cover mga katropa.
na-replace natin sa injector mga katropa. So ayun, may washer na sa injector, napalitan na natin ng bagong washer. So yun mga katropa, na compare lang natin kasi nga wala pa yung oil seal, hindi natin maisasalpak sa transmission mga katropa. So at least naka-cover na lahat mga katropa. Kukumplitin ko na lang unti-unti. Hindi ko na pwedeng ilagay lahat dito mga katropa, yung nakalagay niya sa exhaust, sa intake, kasi masyadong malaking bulto mga katropa, mabigat pag sinalang natin sa transmission. So hintayin na lang natin yung oil seal. So far standby na muna na ganito mga katropa. So i-continue ko na lang kapag nandiyan na yung oil seal.